Sa isang tahimik at masayang bakasyon sa Thailand, dumating ang pamilya Bennett upang ipagdiwang ang Pasko. Kasama sina Maria, Henry, at ang kanilang tatlong anak, puno ng saya at pananabik ang kanilang pagdating sa isang magandang resort malapit sa dagat. Pero bago tayo magpatuloy, paki-subscribe naman at paki-hit ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong uploaded na video. Sa unang araw pa lamang, ramdam na ang saya, naglalaro ang mga bata sa pool, nagpapahinga ang mga magulang, at tila walang anumang senyales ng paparating na trahedya. Ngunit sa isang iglap nagbago ang lahat. Isang malakas na ugong ang narinig mula sa malayo. Unti-unting lumakas ang tunog parang paparating na rumaragas ang tren. At bago pa nila maintindihan ang nangyayari, isang napakalakas na alon ang tumama sa resort. Ito ang simula ng bangungot na dulot ng 2004 na Indian Ocean tsunami. Tinangay ng malakas na tubig ang lahat, mga gusali, puno, sasakyan, at maging ang mga tao. Walang kalaban-laban ang pamilya sa lakas ng kalikasan. Sa gitna ng kaguluhan, nagkahiwalay ang pamilya. Si Maria at ang kanyang panganay na anak na si Lucas ay tinangay ng alon papunta sa isang lugar na puno ng debris at putik. Sugatan si Maria, maraming hiwa sa katawan, hirap huminga, at halos mawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Sa tulong ni Lucas, pilit silang bumangon. Kahit takot na takot, pinilit ng bata na maging matatag para sa kanyang ina. Isa itong sandali ng pagbabago, mula sa pagiging inosenteng bata, naging matapang siyang tagapagtanggol. Samantala, si Henry naman ay nagising sa ibang lugar kasama ang dalawa pang anak. Nalilito, natatakot, ngunit determinado siyang hanapin ang kanyang asawa at anak. Habang lumilipis ang oras, lalong tumitindi ang kanilang paghahanap. Wala silang kasiguraduhan kung buhay pa ang isa't isa. Si Maria at Lucas ay natagpuan ng mga lokal at dinala sa isang ospital. Doon, lalong lumala ang kondisyon ni Maria. Kailangan niya ng agarang gamutan, ngunit kulang ang kagamitan at puno ang ospital ng mga sugatan. Sa kabila ng sakit, patuloy siyang lumalaban. Si Lucas naman ay hindi iniwan ng kanyang ina. Sa halip, tumulong pa siya sa ibang mga biktima, hinahanap ang kanilang mga mahal sa buhay, kahit siya mismo ay nawawala rin. Ipinapakita dito ang kabutihan ng puso ng isang bata, kahit sa gitna ng trahedya. Sa kabilang banda, si Henry ay halos mawalan na ng pag-asa. Ngunit hindi siya tumigil. Gumamit siya ng telepono sa ospital, tumawag sa iba't ibang lugar, at patuloy na naghanap. Isang tawag, isang maliit na pag-asa. Sa wakas, nalaman niya na buhay si Maria at nasa ospital. Agad siyang pumunta doon kasama ang kanyang mga anak. At sa isang emosyonal na sandali, muli silang nagkita. Punong-puno ng luha, sakit, at saya ang kanilang muling pagkikita. Sa gitna ng lahat ng nangyari, napatunayan nilang mas malakas ang pagmamahal kaysa sa kahit anong trahedya. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanilang laban. Kailangan pa nilang makaligtas at makabalik sa kanilang tahanan. Sa tulong ng mga mabubuting tao, unti-unti silang naka-recover at nakaalis sa lugar ng sakuna. Ang The Impossible ay hindi lamang kwento ng isang pamilya. Ito ay kwento ng katatagan, pag-asa, at himala. Isang paalala na kahit gaano kalakas ang unos ng buhay, may liwanag pa ring naghihintay sa dulo. At minsan, ang mga bagay na tila imposible, ay nagiging posible dahil sa pagmamahal. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang movie recaps. Hanggang sa susunod na kwento.